Aton bugal, aton amlikan, isa katalahuron kag respetado. Aton bugal, aton amlikan, isa katalahuron kag respetado. Nga Ilonggo, tatak Marino, tatak Ilonggo, isa katalahuron kag respetado. Tatak Marino, tatak Ilonggo, sa katalahuron kag respetado. Nga Lacsonia, basta Lacsonian, masaligan. Maayong gabi Iloilo, kag-welcome sa main episode sa Tatak Marinong Ilonggo. Ako inyong alagay, Rachel Nulangan Manero, kagabay pa nga pag-aupdan ninyo ako sa isa ka oras nato nga pagpatigayan sa sininga programa. We are very much privileged to have been given the opportunity kung sa diin ang JBLFMU o ng John B. Lacson Foundation Maritime University ang nga naglunsad sa sininga klase sa programa agud nga mas-strengthen o kung mas mapabaskog ang atong sininga paghatag quality education sa aton nga mga seafarers wannabe kag sa aton naman nga mga seaman. So sa karon nga kagabihon maging kaupod naton as dinapit nga bisita sa aton sininga on the spot ang duha ka mga very important persons nga nag-spearhead sa sininga project. Kasubong-man amon nga gadulong sa inyo ang pila ka mga impormasyon ang makiwatan nga nalungtad sa ika-63rd nga Foundation Week celebration sa JBLFMU. Magluwas sa sining mga kabyanan, amon maigatag sa inyo pila ka mga malipot nga mga profile sa aton sining nga ad board, meron nakita nga seafarers gangway. So information para sa aton sining nga mga tumalangamo. Pagabuksan natin ang atong mga programa sa karong kagabihon, paagi sa isa ka feature sa bilog nga 63rd Foundation Week celebration. Yari mga kabyan. In developing our students to be one competent, well-rounded, morally upright individuals and leaders, loyal to God, country, and company. So good afternoon to you all. I hope you... Nangin madinalagon ang paghiwat sang John B. Lacson Foundation Maritime University sang iya nga ika-63 nga Foundation Week sang tinalikdan nga Enero 24 tubto 28 sa John B. Lacson Colleges Foundation Bacolod. Ang buluthuan ang nagapatigayon sang amo nga pagtililipon sa kada tuig. Agud nga mangin paalagyan sang mapagros nga pag-abyanay sang nagkakinalain-lain nga unit sang Arevalo, Bacolod kag Molo. Ginbuksan sang isa ka misa ang selebrasyon sa Bacolod. Nga ginsunda naman sang literary contest sa hapon. Especially our Honorable His Excellency Nat Solon, who came. Sa John B. Arevalo naman ginihiwat ang isa ka International Maritime Conference nga gintipunan sa mga shipping company representatives kag mga tiglawas sang nagakinalain-lain nga mga maritime institutions. Nangin dinapit nga mga bisita amusanday Senator Edgardo Angara kag Norwegian Ambassador to the Philippines Nat Solon. Ang mga masunod nga adlaw ang ginbuylugan man sa tanan nga mga bumulutho. Yara ang madinuagon nga opening ceremony sa Bacolod, cheerleading, silent drill, kag role-playing, kung sa diin ang tanan nga units ang nagpa-indis-indis. Nangin kahigayunan man ini agod nga ipresenta sang buluthuan ang ilang nga mga report sa mga stakeholders paagi sa isa ka business meeting. Isa sa mga highlights sang tuigan nga Foundation Week amo ang pagpili sang isa ka model cadet nga magatiglawas sang mga estudyante sang John B. Lacson Foundation Maritime University. Nangin madinalagon si Midshipman Ace Alvarado, isa ka Joe Tankers Cadet halin sa Bacolod bilang System Model Cadet 2011. Midshipman Dini Angelo Toledo sang NSA sa Arevalo bilang first runner-up kag Midshipman Mark Colin Solas sang Vegas Ship Management Incorporated
sang Arevalo bilang second runner-up. Kasubong man nga ginhiwat sa amo nga selebrasyon ang isa ka research colloquium kung sa diin ginpresenta ang nagakinalain-lain nga research sang kada unit. Kabahin man sang ginpaambit amo ang mga best practices nga nagtuga sang mga mas ikaayo sang buluthuan. The reason is very simple, and that is Sweden is... Nangin masadya man ang cultural contest na kung sa diin ginpilian ang mga maayo sa vocal solo, vocal duet, choral competition, lip synchronization, ballroom dancing, folk dance, kag modern dance. May ara man mga academic contest nga nagtilaw sa kinaalam sang mga estudyante sa general education subjects kag professional subjects. Kinaalam, talento kag kinaanyag naman ang ginpapangita sa mga kandidato kag kandidata sang Mr. and Miss JBL-FMU 2011. Ginkoronahan bilang Miss JBL-FMU 2011 si Midshipwoman Katrina Escolada sang Bacolod kag Midshipman Raymond John Piodena sang Arevalo. Magluwas sa nahinambitan, may araman nga mga sports competition. Kag ang ginakalangkagan sang tanan nga mga empleyado ang Employees Night. Gintapos sang isa ka awarding ceremony kag pagsinadya ang nahanambitan nga selebrasyon. Sa karon nga tuig, nagpanguna sa puntos ang Bacolod, ginsundan sang Molo kag ulihi ang Arevalo. Ang ini nga kahiwatan kabahin sang commitment sang buluthuan, agod nga pasanyaron pagid ang potensyal kag competence sang mga estudyante nga maginhanda sa tanan nga pagtilaw sang kabuhi bilang isa ka marinero. Thank you so much for inviting me to give an inspirational message to you this evening. Na talaga kayo ang inspirasyon ng administrators nyo, ng CEO, at alam na sa akin, ever since. Kakamiyag ko mga kabyanan ang naging coverage sa JBL-FMU sa iya sininga 63rd Foundation Week Celebration na giniwat sa syudad sa Bacolod. Sa karon nga kay gayonan, bago kita magluso sa mga information regarding sa Foundation Week Celebration, ato na nahibaluon kung nga ang may ara kita nga Tatak Marino Ilonggo. Nag-iba pagin yung mga informasyon yung makabulig hatag pasanag sa ato sining mga tumalanaw kung nga ang ari ini nga proyekto kag ari kami subong nga inyo of course ginatanaw sa inyo sining mga TV screen. Kaupod naton sa karon nga kagabihon ang apo, very grandson ni sang founder sa John B. Lacson Foundation Maritime University. We have here the Chief Executive Officer, Dr. Ronald Raymond Lacson Sebastian. Sir, good evening. Good evening, Rachel. And again, I'd like to thank you for giving this opportunity and inviting us in this segment ninyo sa Channel 41, Tatak Marinong Ilonggo. Okay. Kag of course, kaupod na nato na isang man sa mga nag-spearhead sa Sininga project, sa Sininga program. Ang administrators sa John B. Lacson Foundation Maritime University Molo, ladies and gentlemen, Dr. Ralph Elpador. Good evening sa inyong tanan, sa mga tumalanaw sa aming ining programa. Thank you very much, Kit, nga ginaptan niyo kami subong sa among maiden pagpagawa sa ining Tatak Marinong Ilonggo. Okay, so sa ginambal ko na kainan, we would like to know why. Kay actually, isa ka Maritime University, given that JBL-FMU is the first maritime university in the Philippines, madami sa proyekto nga pwede spearhead. Why did we decide to have this kind of a program na i-air? Of course, ladies and gentlemen, sa Ililo. We'll start with Sir Ronald. Yes, first of all, I'd like to give you a history, a nice why we came up with this project. I would like to first thank Gina Espinosa and of course Vice Mayor George III, no, ang gitagaan na kita sa privilege, sa honor na at least to be part of their channel. You know, Tatak Ilonggo has been
one of those na naghahatag isang serbisyo sa mga Ilonggo dire, and to show kung ano bala ang mga Ilonggo. And with that, kami ni Gina Espinosa and sa John B. Lacson, we were able to sit down and to develop this program, ang Tatak Marinong Ilonggo. Now, this program aims to give information not only to the John B. Lacson students, but to all the Ilonggos out there, na ginabahatag natin kita mo sa mga plano natin, sa mga segments. We have not only interviews with prominent people in the shipping industry, but also may segment kita na to link our seafarers already, yung mga professional na seaman na dito sa kubra nila, to link themselves. This is going to be a medium to link themselves sa mga pamilya nila dire. It will give us information on their jobs, and also kung ano ang madatnan nila sa barko dito, ano ang mga lugar na nakadtuan nila ng manami dito, pakita nila dire at ma-inform sa mga tao na ang shipping industry gali is a good is one profession that mapahambog man nila sa mga Ilonggos. And we have been for a decade now, ang seafaring is one of the top professions diri subong sa Pilipinas, na ginapangitaan sa industry, na one of those top professions that any student could attain. Yes, sa part ni Sir Ralph, of course, si Sir Ronald na malina, sir, nga as to how the program started, how do you foresee, anong ginatanaw ni mo later? Of course, maiden episode pa lang ni. Are we looking forward for an improvement, a betterment, or anong ginatanaw natin as a result of having this kind of a program, sir? Of course, in-expect natin nga ma-evolve in ang programa. Of course, this all started, and we appreciate the opportunity being given us. Because, of course, all of us recognize that seafaring is one of the major industries. There is, especially sa Iloilo, one of the professions na nagpapailugid sa economic landscape sa probinsya, not only of the province but of the region as well. So, ang ining klase ng programa has been long delayed in coming, and we are happy we are being given this opportunity, and we will expound on this. We are looking at ways and means, and we take it on as our corporate social responsibility para ang mga marino nato na makatagan sa madasig, dependable, kag baratong means of communication. So, paagi sa ining programa, we intend to give a venue for seafarers to talk to their friends, to their families, to vent their problems, any issues na ginatubang nila sa ilang trabaho. Sa kapilugan ang profession mabuligan, kag ang mga pamilya sa mga seafarers nato mabuligan. Yes, many are considering actually the province of Iloilo and the city of Iloilo as the seafarers capital, quote-unquote, ginamahalan sa nga yung mga kabyanan. Seafarers capital of the Philippines. Damo, hindi ang mga seaman, given nga ari din sa ato ng JWFMU. You've been talking, sir, about a medium of which ang mga seafarers natin maka-communicate sa ila sini ng mga relatives, mga iligugma, or perhaps sa mga tao na sa eskwelahan, of course. You were talking about that, sir, and what kind of a medium was that, Sir Ramon? Okay, yeah. Part of the segment in Tatak Marinong Ilonggo is the Seafarers Gangway. This is sort of project, ongoing project right now of JBLFMU na daw kinhimo ni siya na daw Facebook na platform. So we have this already in the internet, no? Ang mga seaman, sabi, encourage all our seaman, not only in JBLFMU, but all the seamen, particularly not only in the country but worldwide, no? Worldwide nga tipon-tipon
ipon dira sa CPEP